Taga dito din po yata. Balungaw. Ay, taga Balungaw. Pati niya ang pamilya, sir, taga Balungaw. Gansenia. Gansenia. Ibigay sa Aurelio. San Aurelio. Okay. Cousin ko si Doktora. Dati siyang RHU ng Rosales. Opo. Taga Balungaw din po ako sa Uban, Fernandez. Okay. At last, I will meet you personally. Oo, Ako rin, sir, natutuwa looking ako forward at ako na... nakapasyal ka rito. Opo, opo. Oo, pero nagpagupit ka na yata. Nagulot ako sa'yo Mukhang may kulang yung hair mo. Okay lang. Alin na kayo, breakfast tayo. I'm so happy. And I'm honored na nakapasyal ka rito. Actually, sir, matagal ko nang gustong makakulab ka. Oo, kaibigan niya anak ko Si Albert. Albert, opo. Oo. Tulog pa kasi Andyan siya? Hindi, nagre-review exam week nila Opo. Kumukuha ng law. Okay. Ako naman, sumusumpong yung sinus ko, uminom ako ng Psychas. Boom! Halika. Sige po. Come on, please, ladies. Halika kayo. May kasama ka lagi yung wife mo yata. Hindi po kasama ngayon. Si Sophia po, ang daughter ko. Okay. Oo. Kabisado niya, ang dami niyang napasalan na farm. Kaya if there is anybody that the agricultural sector can ask for advice, if there is anybody that they should consult, this guy, si Buddy. Kaya lang, Buddy, baka hindi ka na nila makilala. Kasi may clean na yung mo. Hindi na kayo, come on, ladies. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Dami kong papakita sa'yo. Dami kong papakita sa'yo. Kasi pinag-promote ko yung breadfruit. And so many things I promoted. I have my little laboratory here. Okay. Nakakita ka na ba ng ganitong prutas? Hindi pa. Ano po ito? Yan ang tinatawag na black sapote. Yung parang chocolate yung loob? Yes, oo. Ano ito Pag pipitasin mo siya, matigas siya. Firm. Nakikita mo yung kwento niya. Pag ito, nag-umpisa na magkulot-kulot sa puno, pwede mo na siyang pitasin. At pag umangat na siya, at malambot na siya, pwede na. Ginagawa namin ngayon na cheesecake, pie, at saka mamaya may ginawa yung mga anak ng isang mayor, nag-bake sila. Tikman natin. No? Ikat mo ate. Tsaka yung breadfruit, pinopromote. And a lot of things. Come on. Sige po. Sige na, alin na kayo. Balungaw kayo. Opo, Balungaw. She is the Provincial Agrarian Reform Program Officer. Oo. Dati, Chief of Staff. Hindi pala, Chief of Staff. Kuripot. Dumaan sa makina yan. Alam mo kung ano ito? Kamote. Oh, wow. Oo. Yung violet na kamote. Ginawa nilang flour. No? Yung ginawa nilang flour, ipinasok dun sa machine. Yan ang- Ginawang ano? Yes. Parang pellet. Pero rice yung itsura. Rice. Di ba? Saan pong galing yung technology, Sir? China. China. Yellow. Corn naman to. Corn. Yan. Paano pag linuto mo din mag-aalsa rin parang rice Of ball? course. Just like rice. Di ba? Ito, alam mo kung ano ito?
made from bamboo leaves. No? Tingnan mo. Di po bang bamboo leaves? Sir? Oh. Ay ginawa nila yun. Tingnan mo. Grabe. Di ba? Kita mo color green? Kasi ito ang bigas ng mga lasalista. May blue din. Biro lang. Biro lang. Alam mo kung ano ang advantage niyan? Ang aking kwan dyan, aim dyan, is yung breadfruit. Igaganyan din. Igaganyan. Alam mo kung magkano ang cost? 6 pesos per kilo. Kinumpute na namin. Pero yung breadfruit, bakit mo pa kailangan ganyanin? Ako gaganyanin ko lang for aesthetics eh. Pero actually hindi. Pag dinihydrate mo siya, no? For the purpose of creating it into flour. Para gagawin mo siyang harina. Kaya mo dinihydrate, gagawin mong harina, no? Pagkatapos, pag pre-process mo siya, meron din byproduct. Ito yung granules. Yung granules niya, sinubukan namin ihalo sa bigas. Nung isinaing namin, ba, sakto. Pagkaluto, 50-50. O isipin mo na lang, Para malagyan. body. Hindi nga parang malagkit eh. Parang bigas din. Parang bigas din. Parang kanin din. Isipin mo na lang body. Magkano ang bigas? Sabihin mo na 50 pesos per kilo. No? Kung 50 pesos per kilo ang bigas, at kalahati niyan, imbis na bigas, kalahati yung breadfruit na bigas o yung breadfruit na granules. No? Crumbs. Pinaghalo mo yan, sinaing mo, no? Anong mangyayari doon? Unang-una, yung 50 pesos mo, hinati mo na. 25 pesos. Kung crumbs, ang gastos mo mga 2 pesos per kilo. So, 20, naging from 50, naging 27 pesos. Sa economic side. Sa health side naman, binawasan mo yung harmful sugar. Kasi, kung gusto mong magkaroon ng diabetes, mag-only rice ka. Di ba? Oo. Oo, di ba? Oo. Kapag kalahati, no? Breadfruit. O di ibig sabihin nun, kasi ang breadfruit, complex carbohydrate. Ibig sabihin, low glycemic, pero it is packed with nutrients. So, pinalakas mo yung nutrition, no? Ng kakainin mo, staple food mo, yung kanin mo, yung carbohydrates mo, naging mas nutritious siya. Tapos less harmful sa katawan. Ngayon, anong pipiliin mo? Yung mahal at masama sa katawan? O yung mas mura pero maganda sa kalusugan natin? Di ba? Kung may common sense, which is not so common nowadays, di ba? Siyempre, pipiliin mo yung mas mura at mas maganda sa ating kalusugan. Kaya ko pinupush itong breadfruit. Pero anong lasa, Sek? Lasang kanin. Pag ganun. Pero kung may kaartehan ka, wag mo nang gawing bigas. I-steam mo na lang Steam yung na breadfruit mo. Balatan mo, hiwa-hiwain mo, no? Tapos, i-steam mo na lang. Di ba? Or, ilagay mo sa oven, balutin mo ng aluminum foil, ilagay mo sa oven, Nabuo. ibibake Sir, mo buo. na yung prutas buong Oo. Ilalagay mo sa oven. O kaya,
marami naman tayong mga dayami dyan. Di ba? At saka yung mga sanga-sangang hindi naman natin ginagamit na natutuyo. Lechonin mo. Pag nagkulay abo na yung balat, balatan mo na. Hiwa-hiwain mo, lagyan mo ng konting asukal. Or honey. Di ba? Okay ka na. O gusto mo igulay, gataan mo. Pwede rin. High fiber, ha? Low glycemic, high fiber, and packed with nutrients. Ano pa ang gusto mo? Di ba? Pwede mo rin siyang gawing ice cream. At pag nahinog na siya, pwede mo rin gawing dessert. Di ba? Tatamis ba, Sek? Oo, tumatamis siya. Meron kaming ginawang mga hinog. Sabi ko, huwag niyong tatapon yung hinog, ha? Ano gagawin natin ni Sir? Ginawa namin, alam mo kung ano? Ginawa namin maruya. Super sarap. Kaya pag nag-harvest kami ulit, padadalahan kita. Hindi nila nadidiscover yan. Ako kaya nagpatanim ako ng marami. Nag-import din ako eh. Nanggaling sa Hawaii. While marami tayo rito, no, nag-import din ako. In fact, akala ko nga may farm ka pa rin. May nireserba ako para sa'yo. Soon, sir. Oo. Ibibigay ko sana sa'yo. Ay, sayang. Oo. Itatanim ko muna sa drum. Susunod, huwag ka na magpapagupit para hindi nawawala lupa mo. Hindi, bibigyan kita. Wow. Pwede mong ilagay sa drum. Apo. Oo. Kaya, o kaya gusto mong ibigay sa mga kaibigan mo na merong farm, subukan nila. Sek, sabi mo, di ba, from the very beginning, meron naman na tayo niyan. Meron na. Kinakain na ng... Ang tawag nila ninuno dito natin. sa Luzon, rimas. Rimas, oo. Ang tawag nila sa Visayas at Mindanao, kulo. Okay. Ang tawag nila sa Hawaii, ulo. Pero bakit nawala? Bakit tayo ngayon hindi natin alam kainin? Hindi ko alam. Probably sa kanila walang commercial value. Di ba? But it's good for our health. Maganda para sa ating kalusugan. Mahusay na magbigay ng nutrition, lalo na sa mga bata. Pero yung mga Micronesia until now, di ba? Kinakain Hanggang ngayon, yan? oo. Micronesia, Hawaii, Polynesian countries, lahat-lahat. Yung mga island countries doon, di ba? Ang dami, hindi lang naman breadfruit eh. Breadfruit is just the carbohydrates. Kailangan din natin yung protein. In fact, yung feeding program natin sa mga bata, sa mga eskwela, dapat pag-isipan natin na heavy on protein. Kasi yung stage na yon, doon nagde-develop ang brain, ang utak ng ating mga kabataan. Gusto natin gusto natin ang mga sumusunod na henerasyon maging matalino, kailangan ng protina para sa development ng utak ng mga bata. Hindi lang yung puro carbohydrates. Pwede tayong magbigay sa kanila ng munggo, pwede tayong... Kasi kung minsan, kung gatas, ang problema, yung iba hindi tinatanggap ng tiyan nila. Di ba? Kaya yung protina, pwede naman natin yan paramihin. Katulad halimbawa sa pag-aalaga ng hito, 3 meters lang yung diameter. Hindi na uso ang fish pond. Hindi na uso ang fish net. Ang fish pond hindi na uso. Hindi na rin uso ang fish cages. Ang uso ngayon, fish tank. Yun ang uso ngayon. At napagalaman ko sa kanya, pinasalan ko eh. Tuwing meron akong nakikitang ganyan, pinapasalan ko eh. Gusto kong matutunan eh. It makes sense. Kasi, sabi ko, anong ano mo dyan, stocking capacity ng pan, ng fish tank mo.
And lit lang, konti. Alam mo ko ilan ang pwede niyang erase doon sa sa fish tank niya. Hindi ako nagkakamali, napakarami talaga. Libo? Yung 1,100 ang kaya niyang palakihin doon sa fish tank niya. Na hanggang dito yung lalim eh. Oo. Malalim eh, siguro mga 4 feet yata. Ba't niya linaliman? Ang hito, gusto niya Oo. konti lang yung water. Hindi, iba ito eh. Ang approach niya iba. Kasi nag-research siya all over the world, no? Napagalaman niya na kapag ang hito inbred, gusto nila iwalay sila. Pero pag crossbreed ang hito, gusto nila dikit-dikit sila. Kaya, yun, langoy-langoy lang doon. 1,100 ang kapasidad. Isipin mo yun, 1,100. Ilan hektarya lang yung ginamitan niya? Siguro meron lang mga 2-3 hektarya. So marami po siyang tanks. Ang Sobrang dami dami. siyang tanks. Wow. Fiberglass tanks. Ngayon, nagmamanufacture na siya ng tanks. Tanks. Ganun. I-adapt ko yung technology niya. O, isipin mo yung hito. Ay di pa kainin mo yung mga bata ng hito. Di ba? Dahil madaling magparami. Isa pa, pinipilit natin mag-alaga ng kambing. Tiga naman dito ka sa Pangasinan, di ba? Mahilig tayo sa kambing. Pero hindi natin alam, yung mga imported na breed, yung mga saanen, Toggenburg, yung mga dairy breeds yan eh, di ba? Tapos yung Boer, yung meat breed. Meron pa yung Anglo-Nubian for meat and also for dairy. Ang problema dyan sa mga yan, kahit na upgrade, pag pinakawalan mo sila, di ba? Hindi niya kakayanin. At tag-ulan na, magkakadiferensya yung tiyan nila. Magtatae. Tapos mamamatay na. Ang gusto nila, naka-condominium sila, naka-apartment. Ganon. Confinement. Napakamahal nun. Napakahirap pati. Diba? Ako, sinubukan ko mag-alaga, kardero. Ng sheep. Sheep. Oo. Hindi maselan, sir. Hindi ko binabaksin. Aha. Walang baksin, walang bakuna. Walang kung ano-anong busisi, no? Paminsan-minsan, dinideworm ko lang sila. Aba, pinakawalan ko lang. Nung nakakulong, no? Naka-condominium, naka-apartment, no? Hindi sila dumadami. Pinakawalan ko lang. 12 yon. After 2 years, 36 na. Yan yung klase ng sheep na nanganganak ng 1 at 2. Meron ako mga alaga, ang dami na yun. Upgrades ako. Meron akong yung Dorper. Yung itim yung ulo. Meron din Dorper na puro puti. Meron din ako dyan, yung Australian White. Yung Australian White, yun yung parang wagyu ng sheep. Papakita ko sa iyo mamaya. Natutuwa nga ako ng anak yung isa. Ilan na pong population mo ng sheep? Kakadadating lang nung Australian White ko eh. Pero yung mga Dorper ko, nakawala lang dyan. Ang dami na eh. Yung ang puti, tsaka yung blackhead, nag-cross-cross na eh. Ang point ko doon, no, yung sheep, bakit hindi yan ang alagaan natin? Ang tibay. Kahit na tag-ulan, tag-init, nakakasurvive sila. Kaysa doon sa kambing. Yung kambing, well, kung gusto natin di halo, di ba? Huwag natin alisin ang kambing. Pero ang sinasabi ko lang, kung gusto mo mag-survive ang kambing mo, i-apartment mo, i-condominium mo. Ito, kahit na pakawala lang eh, pwede. Tapos hindi sila delikado. Kasi hindi ako nagpapakain ng napier o mais sa kanila. Grassland, sir. Grass.
yung dahon ng kawayan, Kinakain nila. dahon ng saging, no? Tapos yung dahon ng yung madre de agua, yung mga ganon. Dahon ng mulberry, kaya ang dami kong tanim na mulberry. Yun ang pinapakain ko, tsaka konting darak. Ngayon, meron akong nakita sa YouTube. Fine-ferment ko yung trunk ng saging, no? Meron akong tigagiling dyan. May shredder ako dyan. Lalagyan namin ng asin at molasses. After 2 weeks, na-ferment na yun. Buong trunk. Sek, Oo, yung loob buong lang? trunk. Buong trunk. Lahat. Oo, nakakatipid kami. Hinahaluan ko ng darak. Ngayon, hinaluan ko ng darak. Hindi ba? Pag hinaluan ko na ng darak, may protina na yon. Gumaganda sila. Na-discover pa ako dito. Meron pala nagtataho dito. Bumibili na ako sa kanila Yung soya. yung soya byproduct, no? Yung ano ba tawag nila doon sa soya byproduct? Hinahalo namin doon sa feeds nila. Wala akong halos gastos. Kasi hindi rin sila hindi namin sila binabakuna o ano. Hinahayaan lang namin. Ang lalakas, ang bilis dumami. Di ba? Tsaka, yung mga sheep, makarne. Maraming laman. Di ba? Sabi nila, maanggo daw. Mas maanggo ang kambing. Di ba? Kung maanggo, pag kinatay mo siya, marami naman spices na pwede mong ilagay. Maraming herbs and spices na pwede mong ilagay para mawala ang anggo at mas masarap siya. I think sa pagluluto po yun, sir. Kasi sa pagluluto, Tama ka. meron akong natikman na walang anggo, may natikman pa ng maanggo talaga. Yung wala kasing anggo, naliligo yun. Yung may anggo, hindi naliligo yun. Yan ang sasakyan niya, sir. Ito yung puno, buddy. Yes, sir. Ito yung puno ng black sapote. Ito po. Ayan, sir. Game. Okay. Ito ang tinatawag na black sapote. No? Maliliit pa yan noon 5 years ago. Itinanim ko lang sila. Gusto ko lang malaman kung ano kasi tinignan ko sa YouTube. Mukhang masarap. Parang tsokolate. Tinigman naman ninyo. Masarap naman di ba? Ngayon, sayang lang nga. Hindi ko kasi alam na pupunta tayo rito. Namitas na kami ng namitas. Napakaraming bunga niyan. Siguro Naubos may na? ilan-ilan pa rin. Yan, ang ganda, di ba? Ang gandang kuan. Ang gandang puno, di ba? Ayun, may pinipitas po dito, sir. O, tignan natin, baka sakali. Ito yung tsura niya pag green O, pa. yan, ito kapipitas lang. Yan. Yan ang sinasabi ko na yung ano niya, yung kwelyo niya, may collar yan Nagkukulubot na. Pag nagkulubot na, pwede mo nang pitasin. Pwede Saan tayong makakita, sir, doon sa... Ayan, nasa, may napitas ba? Hindi, sige, hawakan mo. Ito, Sir, dito sa bandarita may mababa. may mababa. Hindi Nasaan? masyadong mababa, mataas pa yan. Pero yan, sir. Ayan. Maliit yan. Oo. Ayun, nasa taas. Saan nyo pinitas to? Ito puno na to, sir. Pinitas nyo? Ito po. Nasa Sir. mataas po kasi. Yan, meron dyan. Ito naman, ang Brazilian Abyo. kainito. Abyo. Abyo. Pero hindi ko masyado. Namuna ho ba? Oo, hitik din sa bunga yan. Dumubunga na naman Masarap yan Hindi tumitigil. Napakasarap pala nito. Kaya lang matakaw sa tubig ito. Matakaw sa tubig. Alika, papakita ko sa iyo. Ayan, Ito pa yung maliit. Yan, maliit Ito pa yung yan. maliit na bunga. Oo. At saka alam mo, kagandahan nito, Yes, sir. hindi binibira ng fruit flies. Ah. Hindi nila kaya dahil Makapal. siguro makapal. Oo. Yeah, kaya ang gandang puno, di ba? Opo. Oo. Ito. Ayan, may nakatago pa diyan, sa ilalim. Buddy, papakita ko sa iyo 'to.
Tingnan mo yung kulay ng dahon, napakaganda, no? Mm. Oo. Marami pa palang bunga, oh. Oo. Ano to? Hitik sa bunga ito. Pero maliit ito. Oh, maliit. Oo. Ito, hinog sa puno, oh. Yan, oh. Yan, oh. Oo. Hinog sa puno Brown ito. na brown. Pero mas maganda yung ano. Mas maganda yung... Yung kanina, yung breakfast natin. Oo. Yung breakfast natin, mas okay yun. Oo. Teternohan kita. Ayos, Zach. Di ba? Ang ganda, no? Ang puno niya, Oo. yung dahon niya, parang similar to langka. Ito, hindi. Yan ang langka. Aha. Yan, tinanim ko yan. Alam mo kung ano yan? Mm. That's what you call the evyark. Ebiark Oo. Eastern Visayas Integrated Agricultural Research Center. Center, yes. Ebiark. Yan langka na yan, is supposedly better than the Malaysian and the Thai variety. Mhm, mhm. Ang measurement, ang unit of measurement ng tamis, Mhm. ang Bricks tawag niya. bricks. Oh, yung bricks, mas mataas ang bricks nito kaysa yung Malaysian at saka Thai variety. Sinubukan ko, tignan mo, daming bunga, puntahan May natin bunga na ho mamaya. ba? Oh, dami. Kung ano, mag-uwi ka kung gusto mo. Ayan, oh. Yung sinasabi ko, ito, gusto kong paramihin. Ayan pala, oh. Ito pala, oh. Ayan, oh. Maliliit pa lang. Ayan. Oh, yun. Yun, oh. Laki, oh. Yan, malaki yun nandun. Oo, lalaki pa yan. Siguro, So, ilang taon po itong mga trees na to, Zach? 5 taon. 5 years. Kailan siya nag-start mamunga? Last year. Last year. So, 4 ibig sabihin, years. 4 years, 4 no? years. Siguro, pag magtitrim ako sa taas, dami rin bunga, oh. Tapos, itong manggang ito, Mm. may istorya rin yan. Sige, Zach. Alam mo ang storya niyan, buddy? Yung mga manggang yan. Ang mother tree nito, nandun sa tapat ng bahay ko. Oo. Anong variety ito? Binili ko sa Taiwan Okay. yung prutas. Ang laki. Malaki. Na golden yellow. Aha. Tapos ang sarap pati. Aha. So sa isang kahon, 6 na piraso. Do, inuwi ko rito. Aha. Kinain namin. Yung buto, tinanim Tinanim namin. nyo. Nung tumubo na at namunga na yung mga puno from the seeds, no? Ang tagal nun, Zach. Oo. Ilang years yun? Inabot ng mga 5, 6? mga 8 years. 8 Ganon. years. Aha. Ba? Namunga. Iba-iba ang bunga. Iba-ibang variety. Ang lumabas. Oo, pare-parehong buto, ha. Aha. Pare-parehong klase ng mangga. Pero iba-iba naman ang bunga. So yung 4 na napalaki ko dun sa harap ng ng bahay, no? Yung isa, excellent. Talagang hilaw pa lang. Masarap na. Tapos yung crunchy ba na matamis. Ganon din yung katabi niya. Yung isa naman, maliliit ang bunga. Yung isa naman, reddish yung bunga, pero pare-pareho, ha? Na itsura ng mangga nung binili ko. Pero nung tinanim ko na, iba-iba Iba-iba. na. Meron pang isa, ang dami rin bunga, pero hindi siya matamis. Ngayon, yun ang gagamitin namin na pag may mga halimbawa na mamatay, papakainin namin nun. Kasi sa sobrang asim, kahit patay, bubuhayin niya. Yan. Ngayon, yung crunchy, Okay. no? Biro mong hilaw, pero crunchy siya, Tapos hindi maasim na maasim. hindi siya maasim, matamis na crunchy na kulay berde. Pinarami ko ngayon. Ayan, oh. Lahat yan. Oo, ang bunga niya, katulad din ng mother tree. Green half ko siya. Kasi grafted na. Oo, Yes. grafted na siya, so exactly the same. Ayan, ang dami na niya, ang bilis lumaki. Alam mo ba? Pinaglaruan ko lang. Kasi hitik din sa bunga yung mother tree. Dinala ko dun sa Manila. Binenta ko sa magpuprutas.
Binili. Hindi, noong una, sabi ko, benta mo kung kita, di sige lang. Aha. Bayaran mo ko, kung hindi, wag. Aha. Sabi ko, nung natikman ng mga turista at mga namimili, no? Hinahanap na sa kanya ngayon. Alam mo kung magkano niya nabebenta? Yes, sir. 200 pesos per Per kilo. piece. Per kilo. Eh, ganyang kalalaki. More than 1 kilo yung isa. Ay, yung 3 piraso, yung 3 piraso, more than 1 kilo. Aha. So, imbis na yung maliliit, Oo. na ang mura-mura pa ng bili sa'yo, eh bakit hindi yung malalaki Mhm. na kokonti lang, 1 kilo na mas mataas pa ang presyo. Mhm. Diba? Ilan po yung trees na tinanim niyo dito sa farm? Mga 200. Wow. nag- Fruiting na po yan, Sek? Oo, nag-fruiting na sila. Siguro ito mga 4 years old, 3 years old to. Mhm. Nagpapagawa pa ako ng marami pa. Itatanim ko dun sa isang farm. Yung pupunta natin mamaya. Oo, pupuntahan natin mamaya. Mahilig ako mag-eksperimento eh. Oo. Halika, tara, Sige tignan po. natin yung breadfruit na ano. Oh, ayan yung FBR ko, tignan mo. Oh. Ito, may bunga. Mula rito, nakikita, dahil bunga. Oh. Pero alam mo ba, buddy, Yes, sir. hindi kita mahanap dahil naghahanap ako ng mga bambuhok eh. Alam mo ba itong FBR namin? Hindi ko sinusuputan eh. Gusto ko lang malaman kung pag hindi, kasi Tumutuloy? Hindi siya Tumutuloy. nasisira ng insekto? tumutuloy. Oo. Tumutuloy. Takot yata ang insekto rito eh. Diba? Tingnan mo yung kalamansi namin, oh. Ang Okay. dami. Gusto mong lapitan yung ano? Yung FBR? lapitan Halika, ka natin, sir. tara. Eto, tignan mo. Dapat pala doon tayo pumasok. Mm. Doon banda, dito magaganda yung ano. Dito tayo. Sanay ka naman maglakad sa Yes, ganito, sir. buddy, eh, no? When, sir? Gusto kong gawin ito, buddy. Uy! King. Oh. Tandaan kayo. Ito yung mga ano. Ito Sek, yung mabolo ko mabolo. na ano, seedless. Ito, may bunga. Oo. Seedless yan eh. Ganda. Ilang years na to, sir? Alin? Mamunga na. Siguro mga 5 years na yan. 5 years. O yan oh. Tignan mo. Hindi naman nasisira, di ba? Mm. Pero kailangan magbawas ng ano, Apo, ng bunga. mag-thinning konti. Oo. Mag-thinning ka. Di ba? Opo. Napakasarap niyan. Pero kiniklaim ng mga Malaysian, yung J33 nila, Mas matagis na daw. mas masarap daw kasi. Narinig mo ba yan sa kanila rin? Yung Mas masarap na J33. daw. Oo. O, dito pa oh. Halika. Dito pa yung iba. O, easy lang kayo rito ha. Baka kayo maano. Ayan oh. Hindi naman naapektuhan eh no. Oh. Ang dami ng bunga. Dahil bunga no. Ayan oh. Itong A-Berk mo, Sek, ilang years na rin to? Siguro mga 7 years old na ito. 7. Tingnan mo ang bunga. Mm-hmm. Ang dami, no? Yan, nagtanim din ako ng duhat eh. Giant Ito. po? Giant? Sabi nila seedless eh. Oo. Sabi nila, pakinggan nyo to. Sabi nila seedless. Oo nga, seedless nga. Alam mo kung bakit? Walang bunga eh. Seedless. Pero ano siya eh. May bulaklak po siya oh. Oo. Baka mag-start na. Baka mag-start na nga. Mag-start na. Di ba? O, Ang alika. galing, Sek, oh. Naggawa ka talaga ng kanal Yes, in oo. between the ano. Para may Hill, tubig. Oo. Di ba? Alika, tignan natin yung Okay. mga breadfruit ko. After you. Apa. Binuras yung gaya man. Agribusiness How It Works.
instruct, inspire, succeed.